Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing itong tatalakayin natin pag-uusapan ay ang nakakaloka nating nasagap na balita tungkol sa magiging project ng Kim Pao or ang teleserye na kung saan kakatapos lang daw ng movie, Kim Pao na naman. Para bang pinapakyaw na daw kasi ng Kim Pao. Parang ano yon, may pag-uumay. Grabe naman. Hindi naman nakakaumay ang Kim Pao, pero ba't ganon yung chika? So, alamin natin nga kung may katotohanan po yan. Ano? Anyway, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, at baka po kayo mga bago lang na napabisita dito, kung kayo po ay fan ng Kim Pao, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. So, for this evening, ayan, marami pa akong nababasa. Simulan nga natin ang ating update about kay Kim Chiu. Naku, sa dami ko pong nababasa na sobrang payat na daw ni Kim. Kailangan daw magdagdag muna siya ng timbang, magpataba ng konti. Siguro dala na rin po ng pagod, trabaho, santambak, kaya ganon. So, sabi nga po dito from Madam Ruth Nueva, maganda rin gabi, what she need 5 lbs a little stouter. Honey, that's muscle. Patingin nga katawan mo bago ka magsabi. Bakit? Nagko-complain ba si Papi? Meron nga kasi nagsasabing, payat na ni Kim. Iba yung concern na sa nang lalait eh. Panlalait kasi yung dating ng comments niya about kay Kim Chiu, which is wala namang kalait-lait sa katawan ni Kim. 'Di ba? Tingnan mo naman kung gaano ka-sexy yun. Sabi dito, yes, tama ka dyan. Dapat iyang mga basher mag-stop na sila kasi lalo pang maraming blessings. Doon na lang sila natanggalan ano, ng janin nila. Ano to? Okay, wag na natin ipasok si Jay. Pero, about tayo dito sa pagpayat ni Kim. Kung pumayat man si Kim Chiu, abay understandable naman siya dahil nga sa daming trabaho. Alam niyo naman, kailan lang, ilang araw lang ba yung vacation? Parang hindi nga sapat eh. Kasi, back to work agad-agad, sabak agad-agad, 'di ba? Ang Kim Pao, lalong-lalo na si Kim, grabe talaga trabaho niya, hindi yan matatali na wala pong trabaho. Pero, about sa katawan, hindi naman sobrang payat. Namayat lang siguro talaga, may kaunting bawas. Pero, hindi masama tingnan yung katawan ni Kim Chiu. Tingnan nyo naman yan, o, nasang parte dyan yung masama. Wala po akong ibang makitang masama dyan, kundi perfections. Grabe, apaka-sexy. At ang ganda magdala ng damit ni Kim at maganda magdala ng sarili. Alam nyo ba yung pinupunto ko dito? Ang ganda ng katawan ni Kim Chiu, pumayat man siya ng konti. Hindi naman kasi sobra like malnourished na kalansay na sinasabi ng mga bashers kay Kim. Yan yung mga binabato nila kay Kimi, parang kalansay na daw sa sobrang payat ni Kim Chiu. Pero hindi, ang healthy nga eh, buti nga si Kim healthy healthy siya, hindi siya basta-basta nagkakasakit at malakas yan. Huwag niyong minamali-maliit yan pero malakas yan si Kim. Banat kaya yan sa pag-gym. If diyan siya mas komportable, kumbaga ay diyan niya mas feel na malakas siya, na mas healthy siya, so be it. Tanggapin natin. Ayan, kung concern naman kayo kay Kim Chiu, like payat na padagdag, wala naman pong problema doon. Halatang mahal niyo lang si Kim. Pero yung sasabihin, tatawanan si Kim, yung katawan niya pagtatawanan, hoy, pati nga ng katawan niyo, baka naman nga katawan ninyo dyan, may 5 bilbil kayo dyan, makalait kayo kay Kim Chiu. Haler, beauty pa lang ni Kim, wala na kayo. Anyway, sabi naman dito ni Madam Rosemary Jano, tinupad na ang promise nila na magpa-block screening. Nag-promise kasi sila nung nag-vlog with Kim Pao, kaya hinanapan na sila ng ibang fans. So, patungkol po ito
sa Bex Battalion, finally, nakapagpa-block screening nga po sila. Thank you so much sa pagtupad ng promise. And I don't think so na dahil sa hinahanapan or kinukulit ng mga fans, may balak din talaga yung mga yan. Natuparin. Wag ka na makita nila sa personal or nung nando sila, 'di ba? Hiyang-hiya talaga sila kay Paolo Abilino, hindi makalapit, tapos yung kanilang salita hindi tutuparin. Doon pa lang mahihiya na sila, 'di ba? Doon pa nga lang sa makita nila sa personal, si Paolo talagang hiyang-hiya talaga sila hindi nga makalapit. Gets niyo yung punto ko? Anyway, ayun nga, thank you so much, solid friends of Kim Chiu. Grabe, ang dami nagmamahal talaga sa Kim Pao. Record breaker talaga itong My Love Will Make You Disappear. Ay, bongga talaga. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa komento ni Madam Leon Shat Talian. Maganda rin gabi. Very understanding ang mga bosses nila. All of them want Kim Pao to settle down na. They are already of age. Why are they afraid of responsibilities? Ang yaman nilang dalawa. They can still work even married. Si Pao is seloso, so sila lang ang partner always. Worldwide ang fans nila. Hindi daw seloso si Pao based sa interview. Ganun din si Kim, hindi daw selosa. Pero yung nakikita natin sa mga videos nila, iba yung sinasabi. Charot lang. Or masyado lang talaga tayong attached sa Kim Pao. Kaya every galaw, kilos talaga yung nabibigyan natin ng pakahulugan. Pero masarap sa mata naman, diba? Hindi naman kasi OA yung pagsiselos, etc. etc. Pambabakod, pambabalkod, etc. etc. Anyway, nasa tamang edad na sila, yes, checked. Pero I don't want to pressure them kasi. Yun naman yung punto ko dito. Gusto ko, pero ayokong i-pressure. Right? Wala pang ang pag-amin nagaganap. Pero, may punto na nasa tamang edad na sila. Kapag ramdam nilang tamang panahon na para magpakasal, mag-settle down na, or nakikita na talaga nila yung isa't isa na sila yung magiging kasama nila hanggang sa pagtanda, then yun siguro naman ay malapit na rin siya. Antay lang tayo. May project pa ang Kim Pao na gagawin na atin pong dinedemand. Anyway, speaking of project, ito na nga yung chika natin na hinahanas daw di umano ni Ogie Diaz. May bago na naman daw patutsada patungkol sa Kim Pao. Parang ayaw na ayaw at allergy daw talaga si Ogie sa Kim Pao. Paano ito katotoo? Gaano ito katotoo? Yung chismis na to. So, meron na naman nga daw, parang pinag-iinitan na naman ng Kim Pao. Like, parang about sa project na, bakit sila na naman? Bakit? May movie na sila, katapos lang ng movie, tapos project na naman. Ito yung nasagap natin, chika. For sure, nakita nyo na to sa Blew Up, and ayan nga, may 400 comments yung naabutan ko dito. Sabi dito, chika tayo, guys. Nabasa nyo na ba yung patutsada ni Ogie sa Kim Pao? Ako naghahanap po ako sa X. Medyo, nabasa kasi ang sabi. Hindi pa ako nakakadalo sa Blew Up niya, pero sa X, usually doon kasi siya active. Walang post sa X baka sa Blew Up. Mag-aano rin tayo, tingin-tingin pa about this, pero may patutsada daw si Ogie sa Kim Pao. Grabehan naman yon. Kasi sa puro PBB yung niya, content niya sa X niya. And ito nga, sabi dito, simula, ito yung author din post din ito ng author. Yung nag-post ng pong, naku, nabasa na daw ba. Simula pa lang anti-Kim Pao na talaga itong si Ogie. Sabi niya, bakit daw Kim Pao na naman? Ang may teleserye. Kakatapos lang ng movie. Wala na ba raw ibang artista sa ABS? Palagi na lang daw Kim Pao. Nakakabagot na daw. Thanks, los Nimo Ogie. Grabe. Gaano kaya to katotoo? Kung tatanungin niyo sa pag-check ko, wala akong nakikitang puso, baka deleted na. Maybe hindi ko naabutan. Paki-splok naman po kung baka may naka-screenshot.
about this. Pero kung sa teleserye, wala naman pong problema. Kung Kim Pao na naman, sa Kim Pao yung mabenta, business yan. Alam nga naman na bakit hindi doon mag-run sa ABS-CBN. Kasi business yan, 'di ba? Kung sino yung mabenta ngayon, siyang bibigyan. Napatunayan naman po dito sa movie ng Kim Pao na mabenta ang Kim Pao talaga, 'di ba? Malakas ang Kim Pao, grabe mag-support ang Kim Pao. Plus, lang to, libre lang to kapag teleserye, 'di ba? Iba kasi pag movie, iba sa teleserye talagang. Pag teleserye, madaming manonood niyan. And malay nyo naman, isa to sa paraan, of course, ng ABS-CBN, ng Kim Pao, na isa sa paraan nila ng pasasalamat sa mga fans dahil sinuportahan yung movie nila, di ba? Kaya merong ganto, mayroon pong another project ang Kim Pao bilang pasasalamat sa mga fans sa pagdadala ng movie at hindi pagpapabaya sa movie. And wala akong nakikitang problema kung may project na naman ang Kim Pao, as long as kikita naman yung ABS-CBN, win-win situation yan. Dapat alam din niya ni Ogie, di ba? Dapat alam niya ni Ogie. Nasa business, nandiyan na siya sa industriya na yan. Kaya I don't think na makakapagsabi siya ng ganito. Pero kung sakali man nga, abay, anyari, asan yung kinatandaan sa showbiz? Diba? Sana hindi totoo. Sana hindi totoo. Kasi, nandyan nga siya sa industriya for so long and alam na niya yan kung bakit Kim Pao pa rin or bakit itong mga artista pa rin ito ang binibigyan ng project. Diba? Kung siya yung manager, panigurado, tuwang-tuwa yan. Di magko-question, diba eh. So, yun lang. Since wala nga ako nakita na post pa, I can say na hearsay pa lamang po ito. Haka-haka pa lang patungkol kay OD. Pero, kung may screenshot po na makakapaglabas ng screenshot, ayan, nahuhusga po tayo ng bonggang-bonggang-bongga at mga-question ng bonggang-bongga. Anyway, kayo ano yung say about this? May nakita rin ba kayong ganyang post ni Ogie? Pa-comment ka lang sa baba. And kita kasi tayo sa mga susunod ko pong balita ha. Maraming salamat.